Hello sa tanan. Good morning. Na so karon ako na lang buhatan og video para mas masabtan no sa uban ng unsa ang pagkuha sa support and resistance. Okay? Kay basin medyo naglibog mo or kuana. Pinaka basic no, pinaka importante sa trading ang support and resistance because para mahibal-an nimo kung possible na by bounce sa price or breakout sa price, meaning mulapos ang price ana nga certain area. And by the way, ang support and resistance is an area. So dili lang na siya kay certain point or certain price, but it's an area. So range na siya sa price kung asa siya naga-bounce ug naga-bounce nagbalik-balikan niya ba. So example no, kani diri nga presyo sa BTC sa 4 hours time frame. So kani diri nga side makaingon ta nga naay resistance, naay support diri no. Kani diri nga area, okay? So this is makaingon ta nga naay support diri. So ngano nakaingon man ta nga naay support diha? Tungod kay kapilagi balik-balikan ang kana nga presyo. Okay? So balik-balikan diri and wala din siya kalapos ug nag-bounce pa nun siya pataas. Pataas. Then in this certain area na pod nabuo pod ang resistance. Okay? So ano na siya. So kani red ato ang resistance, ang yellow atong support. So area man ni siya, so appeal na ni diri nga area kani. Area. So nakaingon ta nga na ay resistance diri, it's because ang presyo although ning lapos siya, okay, ning lapos siya pero na-reject ra pod, nakabalik ra pod daig pababa. Okay? Just like this one no. Ning saka ang presyo pero gi-reject pababa. Then gisugat og support, then pasaka na pod siya, balik-balikan to niya diri nga area. Pero although na ay breakout nga nahitabo, okay? So it's a sign also of breakout kanang nakalapos na siya sa resistance, then although nibalik siya, then nag-ano na pod, ning balik siya sa support, bounce na pod siya, balik na pod siya sa resistance. Okay? O naay support diri, na-break ang support. Okay? But adunay fake no, fake nga nahitabo. Okay? Fake nga breakout. So ning balik ra pod og saka ang presyo. And finally, in this area, okay, totally breakout na gid niya. Ang mailhan nimong total breakout siya kay once ma-break siya ang price diri nga area, sutoy siya saka. Okay, just like this one, isutoy gyud siya saka. So ma-consider na siya nga breakout. By the way, naata sa 4 hour time frame. So kung naka 4 hour, kung higher time frame nga to ang gibasihan sa atong support and resistance, mas strong ang iyahang support or resistance ana nga time frame higher. So proceed ta sa ito sa ni-erase ang sa 4 hours na ito nahimo no. Lang. So gamit na siya sa mga swing traders no. Kanang long magpaabot pa ba, waiting nga ma-hit ang price. Gamit na siya kung 4 hours or ano ta higher time frame, day or 4 hours. Ang gusto kag scalping lang, pwede ta magamit sa 1 hour time frame. Kung sa scalping man god, mas dali imong paabot ba. Then ginagmay hit pero daghan og na-hit ana ba. So paspas. So kadto siya ang gaganina, kanto siya horizontal nga support or resistance. So napud tay ginatawag nga diagonal no, na slant nga support or resistance nga mabuo. Depende sa trend, okay? Kung makita na nato na nga kana nga trend nabuo na siya pareha ni example. Kani diri nga trend. Kani siya. Makaingon ta ani nga uptrend, okay? Uptrend na ni diri nga part. Because nabuo gyud siya, pasaka siya. Okay, naa siya certain nga area pod nga ginabalik-balikan. Okay? So this area now is considered as a support, no? Support area sa uptrend, okay? Ug ang ibabaw pod ana is gina-consider po nato na siya nga resistance pod. Okay? Ito lang yung highlight color para mas clear no, mas clear. Yellow ato ang support ug red ang ato ang resistance.
So ang resistance mo consider na to na kung asa ang price na pinaka highest. Then nagbuo siya og diagonal or triangle, padulong triangle. Ano siya? Ano triangle ni? Okay? So mubuo ni siya og triangle. So ato gid na mag kugi gyud ta og pangita og triangle or parallel nga support or resistance, no? Atbang-atbang gina sila kung nay support na pod yun ay resistance. Okay, so for example kani sa 1 hour time frame, okay, first hit niya diri kaingon ta nga nabuo siya nga resistance because kusog ang iyang pag-bounce sa price. Okay? Pag hit pala na niya diri, ning bounce na siya. Okay? Pag bounce niya, okay, nasa 6,850 presyo. So toy siya. So na mga konting support diri. Pag wagi siya ka hit sa next nga support pag yun. Okay? And up pagid siya, then up and up. So dunay mga support kani nga line diri, mga gagmay nga mga support area, support. Okay? Gagmay na siya. Diri pod napod tay support nga nabuo diri side. Okay? So ang major support ani sa diagonal nato is kani. Okay? Kani nga line. Pag hit ani diri nga line, pwede na ta maka create og linya. Okay? Pag hit pa lang ani nga line diri, i-connect nato tong diri og diri nga line, then atong extend ang line. Yan. Once wala pa ni siya nga na-break nga line, kung ma-bounce pa niyang price diri just like this one, nag-bounce. Okay? Ma-consider pa ginato na siya nga strong support. Then nag-resistance pud siya sa taas. Okay? So diha ana, then this time na resistance, gibalikan niya ang resistance, then take note ha, once kapila na ginabalik-balikan ang support o resistance, na ginay possibility nga ma-break na siya. Okay? Just like glass, no? Kung kapila na ginabalik-balikan og dukdok ng glass, kadugayan na mabuak gina. Okay, so just like this one sa Bitcoin ni siya nga presyo. So mo niya to ang support line, no, sa uptrend niya. Og suddenly adunay big dump og buak ang support line na buak. The moment nga na-break na siya, unya wala na siya kabalik og sulod sa support. Okay, area upper price sa gikan sa support. Ma-consider nato nga break na ang iyahang trend, uptrend. So next na karon, so mao na magpansin nato karon ang trend karon sa Bitcoin is choppy na ang market or nag-away pang bear og ang bull, no. So ani nakabuo na pud ta og support og ando na poy resistance na pud diri sa ibabaw. Yan. Na po yung support and resistance ani. So it's a ranging market or choppy market. So risky ang pag-trade niini kay wala tay sure kung asa ang trend mo adto. Wala ta kabalo kung downtrend ba or uptrend. At based sa chart, kay di man gini mamakak ang graph, di man gini mamakak or mangatik ang chart. Makaingon gyud ta nga choppy siya because of many fake outs, many mga fake, no, mga fake ana do na poy sudden drop, sudden pump, dump, ana ba. So ingani ang mahitabo choppy. So karon nga moment paabot ta kung asa diri nga asang first gyud ma-break. Kung diri ba sa 8.5 ma-break ba ni pababa or makabuo siya og solid candle. Okay, bisag sa 1 hour candlestick, no. After the breakout, mabuo niya, makagawas siya just like this one ba after breakout ani kani nga line, kani nga support. Pag breakout niya, diri na siya nakabuo og buo gyud nga candlestick og wala na nabalikan tong taas. So pasabot breakout na gyud siya, dili siya fake lang. O kani mga fakes ni siya. So naa diri ang daghan mga buyers nag-atang, no. Ginapa-drop ang price, then naay mga buyers nag-atang diri mo nang mukalit ra pug saka ang presyo. So currently karon, no, naatay ang presyo sa Bitcoin is 8572 at January 23, 2020. So ingana lang ang support and resistance. Then kung mo-enter na ka, mo-entry ka, gusto kag scalping, gusto adto ka sa 1 minute. Yan, na another trend na po nang mabuo diha sa 1 minute. Although sa higher time frame naka-ranging ang market or choppy, sa 1 minute naman napod na trend mabuo. Kaso lang digid di mo makita ang trend niya. It's because ang iyahang higher time frame is choppy ang market niya.
Okay, so example this one, no, magbuhat ka og trend. Buhat ka ana. So daghag og paglapos-lapos, mga lapos, dili nimo ma-determine, no, totally gyud ang trend labi nag-anaa ka sa choppy market. Okay? Anaon na nimo. So breakout dire. So possible ani saka. Then paabot na pug ka og another bounce. Consider ka aning mga lines dire. Siguro linya-linya. Or I don't know, di pa nato ma-determine diri nga part kung asa ni siyang padulong. Kumusutoy ba nigsaka diri? So kumusutoy na siya saka diri. Example, niabot ang price na ana ni ana siya diri. Ana. So ang buhaton nimo highest diri, dili na nimo na buo na pod og another trend na pod. Okay? Then possible ana pag-abot ana dira, bounce na po na ana. Break dito, depende. Nato matagna ang basa ranging market din nato maglisod ta og predict. Maglisod tag basa. So muna mga traders relax yun sila kung trend ranging or choppy ang market kay wala may klaro ang dagan para ani ning kalitra og dump palitra pug pampalik then diri karat kaayo ang market unlike those on trending tanaw nimo ang trending market uban. So na kani napaman siya sa ranging choppy kaya atong gilinyahan katong na yellow nga diagonal tong check yan dito ito before ani nga ano nga yan ito ani. So sa 1 minute ka yan kani uptrend man nga market. So makabuo ka og trend po dire. Okay, so kung ana nimo okay linya ka diha na. So kay kabalo man ka nga uptrend siya, napasok siya sa uptrend na area, always ka nga long. Always long ang imong target goal. So dire entry ka or pagkita nimo nga ning drop then ibalik pag dire nabalik so makabuo na kag line. Okay, so kani nga mga area pwede ka mo-enter dire palong. Okay, dire nga mga area. So pagkita nimo nga ngani, pwede ka entry dire long. Then TP ka kung kano sa putong duol-duol sa resistance, pwede ka dire mo TP or take profit na ka, pwede na ka mo close ana. So kung sa leverage trading ka, nako na pug kag mag-gain ana. Diba? Na kay 1% pila na pila ang presyo na 89 gikan sa 8850 to 8930 so mga almost 100% na if naka cross leverage ka sa BitMEX. So 100% na imong gain almost. So ana lang always draw, always create support and resistance sa higher time frame, 1 hour bisag 1 hour lang ang time frame. Kita nimo ang trend ana sa 1 hour kung unsa ang dagan niya. Then pwede na ka mobaba sa lower time frame padung ka sa bisag sa 15 minutes to 1 minute, no? 15 minutes ana po na siya trend. So 15 minutes maka-create pug ka nag-trend dire. Yan. Na support or resistance. Yan na. Support resistance so karon na break, no? Sa 15 minutes. So makabuo na pug kag another trend na pod or another support and resistance ani. Pero ang major na support wala pa na break. So possibility bounce ni, mo na ni ang bounce. Mo ni siya ang bounce diri nga part. Kay duol naman siya sa support. So saka na pud na or mo ana na dira gamay. Then saka na pud na siya, ana na pud na gamay. Or kung pa-uptrend gid siya, no. Kung ma-uptrend man galing ni after ani nga choppy market, kung uptrend gid siya. So igo ra na siya mo ana, then lapos na pud na siya 88 once ma-break tong 88 nga major resistance po dire taas, saka na po ng price padung na po na 9k ano lang. Or if ma-break ang support dire, mababa ang presyo padung 84, so hello 8k na po tani, 8k na po ang bagsakan ani nga price if ever ma-break na siyang 84 or 88.
Kung 8-8, pasaka. Kung 8-4 naman, pababa po na siya. So, that's it. Always remember nga ang chart di na mag makak. So, makita gini mo ang price action based on the chart, based on other indicators. So, karon support and resistance mo man ta. Dako kayo role ning support and resistance sa pag-trade nato para maka-determine ta asa ra tama ang price or asa ang possibility niya nga mo bounce. Okay, just like this one, no? Resistance man nga part diri. So, bounce yun na diri na support diri so ning bounce po ang price. So, the moment na wa pagid siya nag-breakout, diha pa na siya sulod, magdula-dula pa na siya. So, ana lang. Next time, tudloan po mo sa other indicators na po na ako ang i-share sa inyo ha. Malang to siya. God bless and have a good day everyone. Thank you.